So, ito na ang ating sinigang na hipon sa sampalok. Ito ng ating apoy at ready na ito. Sigana natin. So, ito na ang ating bagong lutong sinigang na hipon. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Erman Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aming mga maliliit na YouTubers. So, sa ating mga top subscribers sa araw na ito, narito, maraming salamat sa iyo at shout out sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Ngayon, maghahatid naman tayo ng isang dish na refreshing, lalo na ngayon tag-ulan at sa Pilipinas ay binabagyo ang ating mga kababayan. So, manatili po tayo mag-ingat at natilihin natin ligtas ang ating mga sarili. So dito, summer na ngunit nag-uulan pa rin. So ganito ang weather dito sa amin sa England at ang ating recipe sa araw nito ay ang ating bidang sinigang na hipon sa sampalok. So dito, makikita natin na meron tayo ditong hipon na sariwang kabibili lang namin sa Asian Store. So ito ay hinuli namin doon. Joke, hindi po namin ito hinuli. Binili namin ito sa Asian Store. Ito ay king prawn. So ito ay 1 kilo. Sa sinigang na hipon, narito ang ating mga pampalasa. Kailangan natin ng salt, ground black pepper, ang ating patis, ang ating sibuyas, at ang sampalok na mix. So, kung meron kayong sariwang sampalok, mas mabuti yun. Ngunit dito sa England, di ka makikita ng sariwang sampalok. So, ito ang ating gagamitin. So, ang mga sangkap nating gulay, usually makikita dun sa ating sikat na bahay kubo. So, meron tayo ditong okra, ang ating labanos. So, dito sa England, ang labanos ay itong maliliit. Hindi basta makikita dito yung labanos sa atin na kulay puti. So, sa gulay, ang ilalawak natin sa lip na yung kangkong. Wala dito makikita bastang kangkong din. Nagtingin ako sa Asian Store, wala. So, itong pak choy ang ating gagamitin o bok choy o yung pet choy. Ang ating sitaw. So, itong carrots para may magandang kulay ang ating sinigang. So, ito ring talong. Kailangan din natin ito. At ang ating kamatis na pambalansin ng ating asim sa ating sampalok. At ang ating siling pang sigang. So dito, ang gagamitin natin ay yung available dito sa aming sili. So mahirap dito makita ng ating sili na haba. So ito ang ating gagamiting sili. So simulan natin ang paghanda ng ating mga gagamiting sangkap sa ating hipong sinigang. So ito, unahin natin ang ating sibuyas. So gagamit tayo ng 1 buong sibuyas. So sa sinigang, hindi tayo gumagamit ng bawang. So, ito lang ating gagamitin. So, gayatin lang natin siya. So, pwede rin kayong gumamit ng ating sibuyas na puti kung wala kayong sibuyas na pula. Pero mas malasa ito, kaya itong ating gagamitin. So, isunod natin itong ating carrots. So, dito sa ating sinigang, kahit anong gulay, pwede nyong ilahok na magko-complement sa soup natin. So, walang problema tayo doon. So, lahat ng ating gulay dito, priniwas na natin siya para diretso na natin siya after na pagayat natin. So, gayatin lang natin siya ng diagonal. Para din sa gayat ng ating labanos. Ang labanos nga pala namin dito, itong radish. Ito ay yung mga salad radish. So, madali siyang maluto. At bibigay siya ng kulay din. So, kung ano yung kulay ng kanyang balat, yun yung kulay na dinidifuse niya sa ating soup. Sunod natin itong ating talong. Galin lang natin itong tampok. So, mapapansin nyo, iba ang ating klase ng talong. Hindi yung haba-habang talong natin na usually makikita natin sa Pilipinas. So, natin itong okra. So, dito sa okra, tinatanggal ko yon tampok niya. Eto.
So siguraduhin nyo lang na yung okrang mabibili nyo o gagamitin nyo ay yung hindi magulang. So madali lang namang malaman kung paano makalaman kung magulang o hindi ang ating okra. So ito, pag bumibili ako, ginaganyan ko yung kanyang nakandulo. So pag madali siyang ma-break, so okay yun, pass yun. Kapag ka hindi, may bunot na siya, ang ibig sabihin, magulang na yun, kaya huwag kayong kukuha nun. So yung malalaki, hati lang natin sa kalahati. So itong ating kamatis ang susunod natin. So apatin lang natin ang ating kamatis bawat isa. So yung dami ng kamatis, depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. So pag marami, nag-contribute din to sa asim ng ating sampalok. So kung gusto nyong mas maasim siya, bukod sa sampalok, damihan nyo rin ang kamatis na. So itong ating labanos, hatiin lang natin siya sa gitna. Tanggalin lang natin din yung kanyang tampok. So ito, parang ganun din lang naman sa ating labanos ang loob nito. Sa hindi pa nakakita nito. Ang bago din kami dito, nagtaka kami kung bakit ganito ang radish dito. O yung labanos na tinatawag. So magbibigay ito ng pinkish color din sa ating soup dahil ng kanyang balat. So this time itong ating sitaw. So tanggalin lang natin ito, dulo niya, kasi nabibili ito na ready na. So kami pag nagluluto nito, tinatanggal ko din yung pinakang sungot niya sa dulo, pinakang buntot niya. So ito, hatiin lang natin sa gitna siya. At least 2 inches ang kanyang haba. And last but not the least, ang ating pak choy o yung bok choy. So ito, hugas na rin to. So tanggalin lang natin siya. So dito, tanggalin lang natin yung pinakamatigas niya. Hatiin natin siya. So, ganyan din lang sa natitira nating pak choy. Sariwang-sariwa ang ating pak choy, oh. Ito nga pala, tip ko sa inyo, usually, kung ayaw nyong gamitin yung loob nito, katulad ng ginagawa namin dati, para magkaroon kami ng binhi nito, nilalagay ko sa tubig tong pinakang puno nito. Ito, ang gitna niya, nilagay ito sa tubig. At mag-i-sprout siya. Ito yung tinatanim namin. So, pag nag-sprout siya, nagkakaroon din siya ng mga ugat dito. After a week, nagsisimula na siya at tinatanim ko siya sa tubig at tinilipat sa lupa. So, eventually, pag tinransfer na yon, magkakaroon siya ng bunga. At yung bunga na yon na bulaklak ay magiging seedlings pagkatapos. Yun ang aming itinatanim. So, ito na. Simulan na natin ang ating pagluluto ng ating sinigang na hipon o yung ating king prawn. Hintang tayo ng ating pot. So, nagpakulo na ako ng tubig para mas mabilis tayo.
So, ilagay na natin tong sibuyas natin. Hintay lang natin siyang kumulo bago natin ilagay ang ating iba pang sangkap. So, takloban lang natin siya para mabilis siyang kumulo. So, ito, kumukulo ng ating tubig. So, unahin natin yung ating kamatis. Dito sa paglalaga natin, unahin natin ilagay yung mga matagal maluto. So, isunod natin yung ating okra. Yung ating carrots. Sitaw. So, haluin lang natin siya. Maya-maya natin lalagay yung ating king prawn o yung ating hipon kasi kapag ka nasubrahan naman siya ay kumukunat siya. So, timplahan na natin siya ng ating patis. Ating paminta. Mamaya natin siya lalagyan ng asin kasi titikman muna natin siya. So this time, lagyan na natin itong ating king prawn. Yung ating talong, lagyan na rin natin siya. So, ang ating sili, lagay na rin natin. At ang ating radish. So, ngayon, painit lang ulit tayo ng tubig kasi medyo kulang ang ating tubig, madaming ating gulay. Pahuli natin itong ating pak choy kasi mabilis lang itong maluto. So, takluban lang natin muna siya. Yan natin hahaluin. So, ito, dagdagan lang natin siya ng tubig. Ayan o, kumukulo na rin siya. Haluin lang natin siya. So, ilalim natin yung mga gulay para maluto siyang mabilis. Ayan o, yung ating radish. Kumukupas ng kulay niya. So, ngayon, ilagay na natin yung ating pampaasim na sinigang mix. Ito, takluban lang uli natin siya. Titikman natin siya maya-maya lang kapag ang gulay natin ay malambot na. Kung kailangan natin lagyan siya ng ating asin. So, ito, check lang natin siya. Haluin lang natin. So, ayan o. Malambot na rin ang ating gulay. So, tamang-tama siya. Tikman lang natin siya kung ganong asin ang ating lalagay. So, kaunti lang kasi may lasa na. Yung ating patis. So, depende sa inyo yon, dami ng asin at patis na ilalagay nyo. So, basically, ang iba, nilalagay lang nila yung patis lang, hindi na gumagamit ng asin. Ako, gumagamit ako ng pambalansin na asin. So, this time, lagay na natin yung ating pak choy. Ngayon, pang isang butil, oh. Lagay na rin natin siya. So, ang gusto ko dito sa pak choy ay medyo malutong-lutong pa siya. Kaya ito ay huli natin nilalagay.
Ito, pag kumulo uli siya, okay na to. Takpan lang uli natin siya. So, ito na ang ating sinigang na hipon sa sampalok. So, patayin lang natin ang ating apoy at ready na to. Sigana natin. So, ito na ang ating sinigang na hipon sa sampalok. So, sigahan natin siya. So, ito na ang ating bagong-bagong lutong sinigang na hipon. If you're ready and you want it, you can have a bite. You can have a bite. The only question needs an answer. Are you hungry now? Getting hungry now. Am I making you hungry? Is this looking nice, yummy? So, ito, sigahan natin ang ating soup. So, kuha lang tayo ng gulay at kaunting sabaw. Very refreshing yung lasa niya. Saktong-sakto ang timpla natin. Napaka-refreshing niya, lalo ngayong tag-ulan. So, ito ang ating hipon na sinigang sa sampalok. So, para sa mas marami pang video ng aming DIY cooking, baking at everyday tasks dito sa Inglaterra, patuloy niyo po kayong subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Deseri TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Kain na. Katerno. Fried king prawn. Unahan na tayo. Po, nagkakain na ang mag-ama. Ito na po ang kay Alinam na platong Kain na po masarap. tayo. Napakasarap po ito. Kumain na nga, oh. Isang subo naman dyan. Ayun, sarap. Kain na po kayo. Ayan. Malasang malasa po ang ating sinigang na hipon. Ang pampalok. Patulong laway na yan. Ang sarap na hipon. At ang kakain na yun. Yummy, yummy, yummy. Ang gat natin.